Alright. Mega mega love shoutout mga kakabsat. Pasensya na, medyo may sakit tayo buong umaga. At least medyo ngayon, effective naman na yung gamot na tinik natin mga kabsat ng Alaxan, BioFlu, pinagsabay-sabay na natin para makarecover. Ngayon, nakapagpahinga si Maestro. At nagbabalik at with may kasamang good news mga kakabsat. Good news! At may mga bad news para sa mga garapata. Nako pa. Shoutout muna sa mga kasama na natin dito. Si N-Time, may kami kalang shoutout, Kabsat. Mark Bon Jovi, Rodrigo Duterte, N-Time, Ryan Iconesa, may kami kalang shoutout. Nandiyan si Malaya Rivera, may kalang shoutout. Si Christy Jam MG, mega love shoutout. Kamusta na? Long time no see. Nandiyan na rin si Nex. Nandiyan na rin si Paz Galvez Villar, shoutout. Si Erlinda Navarrete, nandiyan na din. Sabi naman ni Mark Pangan, Maestro Paul, kudita raw sa Senado ngayon hapon. Sabi ni Attorney Enzo Recto, naka-live siya. Nakita ko nga. Din yan eh. Paano ba naman kasi? Di ba kahapon naglabas sila ng yung nilabas ng Blue Ribbon? Di ba? Ano nangyari? Alamin natin sa susunod na kabanata. Tingnan natin mamaya. Abang-abang tayo. Payakin na yung mga didisit. Maestro watching from Hong Kong. Dalia Rabe, shoutout, Kabsat. Sino po dyan? Si Marita Sanokawa, shoutout from Japan. Maestro Paul, ano ang handa mo pag na-impeach si Pusit? Ako po! Di pusit. Lechon pusit. Ako pa. Sino po mga nandyan? Si Arnel Apino, shoutout ka sa at magandang hapon, Sir Maestro Paul. May gabi shoutout po. Yan. Si Dilima, naging dilim na. Anyari? Pero mga kabsat, malungkot sila. Hindi sila makatutulong. No? Actually, nung isang araw pa naman sila din nakakatulog. No? Kasi alam nilang talagang isa lang ang pupuntahan ng impeachment na pumapsat, no? Sa inodoro, no? Mapupunta lang talaga sa basura. Ganun lang talaga yun, no? Wala tayong magagawa. Pero yung kay Lustay, nako, wala nang ligtas. Kay Lustay, wala nang ligtas. Nako po, problemado na sila ngayon. Kaya ngayon, di ba? Ngayon, hindi na nila alam. Nagkakandara pa na sila. Tapos kahapon, may breaking news. 3 senators, no? Chis Escudero. Sino pa ba? Chis Escudero. Joel Villanueva. Nyari. Tapos biglang ng madaling araw, nagbagong ihip. Binawi ng 3 senator yung kanilang signature. Sino yung bumawi? JB Hercito. Si Majority Leader Zubiri. At saka si Gatchalian, binawi nila yung kanilang... May nag-leak. Mukhang may 24 lang sila dyan, putragis. Pare, bakit naman ganyanan? Ilan na nga lang tayo dito Bakit naman ganyan? Hindi tulad sa Kongreso, 300 plus sila. Pero dyan sa Senado, 24 lang sila dyan. Kaya, pre, bakit naman ganyan? Bakit kayo pumirma? Ngayon, binawi na nila. Nako ngayon, doubtful na yung tao. Bakit nila binawi? 'Di ba? Laban bawi yung pirmahan nila. Hindi ko pa nga na-upload yung content natin kahapon Yung live natin kagabi. Hindi ko puputulin ko pa lang ngayon kasi sabi ko nga may sakit na ako kanina umaga, talaga hindi ko kaya bumangon naka-bed rest lang ako. Kaya ayun mga kabsat, hindi tayo nakapag-live stream. Nag-upload lang ako ng mga old videos natin na 2 days nang nakatenga. In-upload ko lang. Pero yung update, yung kahapon na updated, naku po, pag in-upload ko yun, may mas updated na naman. Kasi, naku pa! Siya, puntahan na natin ito. Shout out, Edwin Lostreno. Shout out, Maestro Paul. Yung mga anak ko sa Tubao, La Union. Shout out sa mga anak ni Edwin Lostreno. Shout out, Kabsat. Meldita Kabayashi from Japan. Shout out, Yuki Sawaki from Japan. Randy Gorospe. Shout out. Anong ginawa ni Dilima? Guys, hindi ko na subaybayan. Nagpapahinga talaga ako, pasensya na. No? Sabi ko sa inyo kagabi, hindi talaga maganda pakiramdam ko for 3 days na. At
Kahapon naka-5 piso, ngayon isa pa lang. At least nag-improve yung ilog ko. Buti na lang, 'no? Pero anyway, again, maraming salamat po sa mga nandito at saka siyempre sa mga sumubaybay kagabi sa pagsasama na naman natin, no? Kahit na may sakit si Maestro, sinamahan niyo ako, Mabsat. Ngayon, pag-usapan na natin to. PBBM impeachment dismiss. Ibinasura na formally, Mabsat, no? Wala na. So, ganun talaga. Iyakan time na naman sa kampo nila. Ano ang pinagpirmahan nila, sir? Sabi ni Nets. Ito, pakita ko sa inyo. Kalang. Shoutout po from Tacloban, Leyte. Salamat, Severino Calub. Ayun, Kabsat. Si Dilima pumabor sa Makabayan Black. Ay, ganun ba? Natin magagawa dyan kay Dilima, pero tingnan natin. Anyway. Basta ang importante, dismiss na. Wala na. Tapos, kasi alam naman natin yan, di ba? Wala na talaga. Insufficient talaga, mga Kabsat. Pero ito, pag-usapan na natin. Huwag na natin patagalin to. Again, shoutout sa mga nito, Kabsat. Let's do this. Let's go. Umpisa na natin to. Dismiss na, mga Kabsat. Oh, yung mga kasama natin, saan pupunta? Agoy. Oh, to. Oh, patalastas mo na. Oh, ito, bakit? Di sana, kakasuhan na rin yung dating presidente. Kontra si Manila Representative Joel Chua sa pangalawang grounds na inihain ng impeachment complaint na inihain kay Liza Maza at iba pang mga grupo laban kay President Bongbong Marcos. Sa kanyang manifesto, ipinunto ni Chua na lahat ng nadagdag administrasyon ay may unprogrammed appropriation at kung illegal niya ito, dapat nakasuhan rin ang dating Pangulo. Bakit kaya? Pakinggan natin saglit. Discretionary power over unprogrammed appropriation. At kanina nga po, nabanggit na ito pong... Yan natin. Naririnig ba? Chua? Oh, nangyari. Charge. Pasok. Uy. Nandito pa lamang po tayo sa second act of betrayal of public trust, abuse of discretionary power over unprogrammed appropriation. At kanina nga po, nabanggit na ito pong charge ay matatagpuan po sa page 23, paragraph 96. Sabi po dito, Respondent President Ferdinand Bongbong Marcos betrayed public trust by abusing his constitutional and statutory discretion to solely authorize the release of unprogrammed appropriation. Pero nakaligay po dito at maliwanag na ito po ay kanyang constitutional at statutory discretion. The word discretion itself ay maliwanag, hindi po ito mandatory. Ibig sabihin, hindi po niya ito kailangan gawin. Ito po ay nasa kanya pong discretion. At maliwanag po dito, paano po ang sinasabi po dito sa ating rules. Sabi dito, the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge. Asan po ang offense dito kung ito po ay kanyang constitutional duty? Pangalawa, Madam Chair, sinasabi po ng ating esteemed colleague ang kanila pong basis dahil po sa ang binanggit po nilang decision ng Korte Suprema ay yung pong decision patungkol po sa PhilHealth. Pero kung titignan po ninyo dito, ito po ay sinasabi po dito matatagpuan sa page 24, paragraph 102, the court ruled that the executive branch act of diverting 89.9 billion from PhilHealth to fund this program item constituted grave abuse of discretion. Pero ito po ay patungkol sa PhilHealth Fund, hindi po doon sa kabuang unappropriated unprogrammed appropriations. In fact, ito pong issue sa unprogrammed appropriation ay hindi pa po ito nadidesisyonan ng Korte Suprema. Wala pa pong sinasabi ang Korte Suprema na ito'y illegal.
So paano po natin sasabihin na ito ay isang offense against the President? Na ang Presidente, basahin lamang po natin to, wala na po tayo makikitang offense. Pangalawa po, sinasabi po nila dito, to finance the systematic corruption scheme detailed in the first act of betrayal of public trust, so forth and so on. Ito po ay purely speculative. Wala pong basis dito po na nakalagay sa second act of betrayal. Paano po ito nagamit to finance the systematic corruption? Letreyes, shout Kaya out. Madam Chair, sa akin pong paniniwala, by mere determination of substance, dito pa lamang po makikita po natin wala. Otherwise, kung sasabihin po natin na ito pong unprogrammed appropriation ay naabuso po ng Presidente at sasabihin natin na hindi po applicable dito yung sinasabi pong doctrine of operative fact, edi sana po nakasuhan na rin po yung dating Presidente nung dineklara ng Korte na yung DAP ay illegal and unconstitutional. At kagaya po na nabanggit kahapon, ito pong unprogrammed appropriation, lahat po ng administrasyon as far back as 1989, pagkatapos po ng EDSA Revolution, lahat ng administrasyon, lahat ang gobyerno, taon-taon, since 99 up to the present, lahat po ang administrasyon ay may unprogrammed appropriation. So short of saying, lahat ang naging presidente ay dapat nakasuhan din po natin. At hindi lang po ang presidente, lahat ang local chief executive, lahat ang governor, lahat ang mayor, meron din po silang lump sum appropriation. Kaya po, Madam Chair, ako po naniniwala, by mere perusal of the second act or the second ground for impeachment complaint, wala po, insufficient po ang substance. Yun lang po. Ay matatagpuan po sa page 23. Aray ko po. Siya, punta na natin. 26. Sabi po dito, tayo sa YouTube para mas malinaw. Sa YouTube natin pakinggan. Mas malakas kasi sa YouTube eh. Puntaan natin yung decision. Again, shoutout sa mga bagong pasok sa ating 100 plus live viewers. Sa mga hindi pa po nag-like and subscribe po tayo. Maraming salamat mga kabsat. Okay, let's do this. O, saan na yun? Live. May press con pa. Nako po. Ay, nako, maganda to. Sige. Pero bagay, Committee on Justice. Ito. Ilang oras? Ay, 5 hours silang nag-live ah. Punta tayo sa resulta. Than before. Okay, resulta na tayo guys ha. So, from this recital of facts, we can already see that the Cabral Fund on media reports. Hindi yan. Wait lang. Yung decision na. Ito. I'd like to provide a short manifestation if possible, Madam Chair. Sige. Yes, please. But we will be allowing only one endorser in support of Masa et al. Complaint. Ito na mga This is only in the interest of equality Sige because po. we heard the closing statement Okay. of De Jesus impeachment complaint. Honorable Tino, you're recognized. Maraming salamat, Madam Chair. Bumoto ang committee ito na sufficient inform ang Masa et al. Complaint. Ibig po sabihin, verified complaint na nakabatay sa personal knowledge and authentic records. Kaya settled na po ang usapin na ito, no, as far as this stage of the proceedings is concerned. Narito tayo ngayon sa determination of sufficiency in substance. At ang kinakailangan lamang po rito ay tiyakin
na merong recitation of facts na nagpapatungkol sa isang ground for impeachment at therefore dapat na maging patuloy na paksa ng komiting ito. Malinaw na palinaw po na sufficient in substance ang Masa et al. Complaint. Meron pong malinaw na ground, betrayal of public trust laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at malinaw din po ang recitation of facts na pinagbabatayan nito. Una, yung institutionalization ng formula para sa preparasyon ng National Expenditure Program na sinabmit ng Pangulo sa Kongreso sa 3 taon ng kanyang presidency, no? At ito ang sistema na punot dulo ng flood control corruption scandal. Yun yung tinatawag nating BBM parametric formula na karugtong ng mga sistema ng mga proponent o modus ng mga proponent, commitment or kickback mula sa mga Shout out, Sir Leonardo corrupt na Ansad. kontraktor tungo sa PJR, mga shout out, corrupt na Kamkat. opisyal. No? Pangalawa, sinabi dito as a relation of facts na inabuso ng Pangulo ang kanyang discretion Wow. sa paggastos ng budget, particular sa unprogrammed appropriations. Kung ang una ay sa preparasyon, ang pangalawa ay sa implementasyon o paggastos ng budget. Tinagot na yan kanina ni Congressman at Chua kanina. Punta tayo sa final decision, Mabsat, ha? Final decision na tayo. Insufficient. There is a motion to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Is there a second? Second. The same has been seconded. Dismissed. Is there any objection? Yan, lakihan natin. Malinaw ba yung sound, Mabsat? Malinaw ba? Malinaw ba? May I ask, Honorable Nisay, if you are a member? Yeah, member. I'm a member. Are you a member of the Justice Committee? Ex officio member. Deputy Okay. minority. As an ex-officio member, then he has the right to vote. And I even to raise a motion. I object, Madam Chair. There is a motion to declare the De Jesus impeachment complaint insufficient in substance. The same has been objected to. We therefore divide the House. Yan na. Sige, voting na. Voting na. Again, the motion is to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Dito ba kayo nagagalit, guys? Kasi nagkwan si Dilima, nag-vote. Yung mga makabayan, yung mga kabataan, hindi nagvo-vote. Insufficient. Nakakapaw. Siyempre, sila yung mga naghain, no? Nakakapaw. Nakakahiya yan, mga kamsat. Majority. Ibinasura, mga kasampal sa kanila yan. Sigurado, nakapo. Loud and clear, LC Max, shout out. Yan na, kita nyo? Nakakapa. Wala na. Majority na. Tapos na ang basketball. Dilima gustong pupuin si sino? Bilang. Ilan ang bilang? You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Ay dismiss daw. Hindi sila pabor. Kailangan i-push natin. You may put down your hand. Impeach si... Those who
abstain, please raise your right hand. O, meron ba mag-abstain? Ay, meron. Isa. Yung mga yung kabataan, si Akbayan. You may put down your hands. Tatlo lang sila. Abstain daw. Pero nag-file din sila. Again, sa mga bagong pasok, sa ating 200 live viewers, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Baka naman mga kakabsat. With a vote Click tayo. of Yan na. 42 Mm. in favor of the motion, Nako po, 42. 1 against the motion, 42-1. and 3 abstain, 42-1-3. the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Oh, sorry. Nako po. At this juncture, Bye-bye. the chair is ready to hear the motion for the declaration of One down. sufficiency in substance of Massa et al. Yan na. Impeachment Madam complaint. Chair, Yan na. The Honorable Erice is recognized. Madam Chair, I move that we declare the Massa complaint as sufficient in substance. So move. Oh, sufficient daw, sabi ni Erice. Dapat daw. There is a motion to declare the Massa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Oh, Is there any sufficient daw. second? Shout out Marisa Second. Sorokawa. Who seconded? Salamat. Thank you. Pangkape. Thank you. The Honorable De Lima seconded. Is there any objection? I object. The motion has been objected to. We therefore divide the House. Yan na. Those, let me restate, the motion is to declare Massa et al. Impeachment complaint sufficient in Sufficient daw. substance. Dapat i-push. Those who are in Impeach favor me of the din. motion, please raise your right hand. Magbilang na tayo. Wala ka po. Yan, sila. Sila yung mag-impeach me. Dito ba kayo galit kay Dilima? 1, 2, 3, 4. Kasama ba si Dilima dyan? Ayun! Kaya pala nagagalit kay Dilima eh. You may put down your Pati hands. si... Ay. Those who are not in favor of the motion, Mm. please raise your right hand. Taka pa. Ang sakit sa mata. Wala na. 7 lang silang mga traitors. Ganun ba, Arda yan? Tragis. Hindi ko nasubaybayan to, guys. Natutulog ako sa sama ng pakiramdam ng katawan, mga kabsat. Pero ngayon, nakabawi na ako. Mukhang effective yung na-take natin na BioFlu tsaka Alaksan. Medyo malakas na naman tayo. Magpapayak na naman tayo ng garapata. Yun, nag-iyakan. Dito pala nag-iiyakan. Ito pala yun. Eto na. You may put down your hands. Those who abstain, please raise your right hand. May nag-abstain ba? Wala. None. O meron? Wala. None. Wala nag-abstain. Nagsayang. Tama si Abante. Nagsayang lang tayo ng budget sa hearing na to. Mapupunta rin lang sa basura. Tragis. Di ba? Sinabi ni Abante nung una. Kaya nga siya nag-walk out, di ba? Tama si Abante. Nagsayang lang tayo ng ilang araw. 3 araw. Magkano din yan? Lahat ng mga nag-attend dyan. Naku po, alam na this. Uy, Dilima, galit tayo. Di na kita iboboto kapag tumakbo ka sa Senado. Di na kita kakampan. Buwisit ka rin pala, sabi ni Sir Leonardo Ansag. Wala na, opa. Guys, yan lang. Ganyan lang kasimple, no? Wasted time and money. Yun na nga, TGR, no? Alam din ng pupuntahan. With vote in favor of the motion, 7, 7 lang sila. and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Massa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Therefore,
Therefore, That concludes the voting on the sufficiency or insufficiency of substance of the two impeachment complaints. If we have no other matter to discuss, we are suspending the meeting until February 9, 2026, 10 o'clock in the morning. Members present are considered informed in today's hearing. Meeting is Yo. suspended. Oh. Paano ba yan? Paano ba yan? Paano ba yan? Bye-bye! Naka po. Paano ba yan, mga kakabsat? Paano ba yan, Sir Leonardo? Paano ba yan, Yuki Sawaki? Ha? Paano yan, Marisa Sunakawa? Mag-iiyakan na sila. Wala na, tapos na. Nagsayang lang sila ng budget. Pero okay na yan, no? Para isampal sa pagmumukha nila, naiilan lang sila, no? Na naniniwala at naninira kay Pangulong Bongbong Marcos. O siya, subtopic na tayo, Absat. At least naka 30 minutes tayo dito sa PBBM. Impeachment dismissal. Insufficient in substance. At nag-iyakan ang mga garapata. Alright. O tapos, puntahan nga natin yung binabanggit ni Sir, sino pa nagbanggit kanina? Na merong kuditang mangyayari sa Senado. Silipin natin saglit, ha? Silipin natin ang Senado. Silipin natin ang Senado, mga kakabsat. Actually, meron akong video dito, pero pa lang to kasi entrance lang to. Senate of the Philippines. Tika lang, check natin, ha. Ito, naka-con sila. Naka-session sila. Mukhang may bardagulan. Nag-con sila, oh. Ang dali lang. Up. Ang haba naman. Oh, tapos na ba? Oh, may bagong Senate President na ba? In Bangkok and Chonburi for the 33rd Southeast Okay, wala pa. President, if that amendment will be accepted by the whole body. Yes. Any objection? Si Soto pa rin ang Senate President, mga kabsat, so far. Tapos, naka-hold sila, naka-standby. Abangan natin ito mamaya. Punta natin si Attorney Enzo Recto. Sige nga, Enzo Recto. Anong sabi niya? Merong Senado, 17 na umano ang suporta kay Ligarda. 7 lang ang opening prayer. Really? Si Ligarda? Really? Tingnan natin. Silipin natin to.